Horse, makinig ka sa akin. Yes, He-Man. Kailangan ko ang tulong mo. Susugod tayo doon kay Skeletor. Pero He-Man, napakaliit kong kabayo. Feeling ko, wala akong may tutulong sa'yo. Shhh! Huwag kang madaldal, kabayo. Sagot kita. Ako ang bahala sa'yo. Talaga, He-Man? Paano gagawin natin? Ganito! And here's the toy that we're going to review for today. This is the WHHWYF Handmade Toys 490B Max. In short, horse. And as you can see, ganito nga kalawsi yung kanilang packaging sa harap and sa likod. Nandun pa yung ibang variant ng horse na pwede nyo makuha, which dapat brown yan eh. Pero mukha na siyang black dyan sa print nila. Babaw and sa ilalim, ganyan lang pinaka-itsura ng kanyang packaging na bugbog, sarado na from the delivery. Kaya i-unbox na natin yan. As you can see here, na naka-clamshell pa yung ating pinaka-horse dito na may mga natatanggal na parts doon. Kaya right now, i-unclam na natin yan. And pag na-unbox natin dito yung horse natin, may kasama lang din siyang stand dito. Clear and mukhang matibay naman yung plastic niya. And nandito yung pinaka-stand natin na wala nang any clips na kasama. And may 3 points ng articulation lang dito sa ating pinaka-stand. And then gagawin natin dyan is kakabit lang natin and dyan sa ating pinaka-stand. And then ito na yung magiging help ng ating pinaka-horse pag ipoposing natin siya. Moving right along, ngayon dito sa ating pinaka-kabayo, check muna natin pinaka-details niya. Yan ang itsura niya. Nice. Okay. Actually, medyo may kabigatan din naman siya kahit paano, which is good. Yan. Check natin pinaka-ibang details pa niya sa face. Okay. Looks good din naman, even yung pinaka-paint niya. Yan. And we have here yung parang pinaka-tali niya, ng ating horse. And then, ano ba siya kinabit? Parang kinabit siya ng naka-glue na itong parang pinaka-tali na nakaikot doon sa ating kabayo. This one is para siyang rubber, pero not rubber band type. Okay. Yan pa yung pinaka-hair ng ating horse dito. And yung saddle niya. Yan. Yung saddle niya natatanggal. Okay. May mga pegs lang siya doon. I wish na itong saddle niya mas binigyan pa ng mga colors para mas mukhang realistic. Then ito yung parang pinaka may tawag dito sa mga cowboy nakalimutan ko lang, pero yan, natatanggal din itong part na to. Itong part na to, itong parang pinaka-sapin niya dito, hindi na to natatanggal. Sana nga ginawa nila na parang ganito rin para pwede matanggal. Wala hindi pwede kasi naka-glue na yun mismo doon itong part na to. And itong parang pinaka-belt naman niya dito, hindi na rin natatanggal. I think kung ginawa nilang natatanggal din itong pinakabuong part na to, mas magiging maganda para at least may option tayo dito sa horse natin na pwede na ring i-display ng walang saddle or may saddle. Okay, so para sa articulation ng horse natin na to, sa head niya, ball joint siya daan. So, naiikot-ikot yan. Hindi na nagagalaw yung pinaka-mouth niya. Sunod na articulation niya dito sa neck is dito na sa kanyang pinaka-lower part na ng neck, malapit sa chest area. Ang main concern ko lang talaga agad is, ayun nga, masyadong malaki yung gap between sa mga hinges ng mga articulate na parts. And naintindihan ko rin naman yun kasi nga, mas malawak yung gap, mas magiging malaki or space ng allowance para sa articulation niya. Sana nga magawan ng paraan niya para hindi siya gaanong kita ng ganyan. Kasi pangit na, di ba? Pag medyo nakababa na yung itsura ng horse natin dyan. Sunod na articulation niya is dito na sa pinaka front leg niya, which is ball jointed siya, pero itong part na to, parang hindi naman na siya na-articulate gaano. Sa akin natataas mo ng ganyan and sa likod yan, back kick, and then yung dito niya, ayan, meron din articulation dyan and then dyan, and then may konting swivel pa yan dyan, pinaka lower pa nung leg niya, yan, and then ganyan, nabababa pa yan ng ganyan, so pwede kang gumawa ng posing na ganyan. Ang problem ko dito sa front legs niya, itong part na to, mas okay yung articulation nitong part na to compared dito sa isa. Itong isa kasi parang ang hirap or ang tigas na. Kasi nakadikit siya doon. Ayun dumikit. Try natin tanggalin ito. Hindi ko lang kung bakit dumikit yung part na to. Parang may excess glue na dumikit, natuyo, kaya dumikit itong part na to.
So right now, ayan, no? So mas okay na ngayon yung movement ng paa niya. Yun nga lang, nagkaroon ng bakas yung horse natin. I don't know kung dumikit talaga yon or natunaw yung plastic niya. Itong part na to, tanggalin na lang muna natin to kasi wala, maluwag yung peg niya. Then pag ina-articulate ko siya, tanggal ng tanggal. So ganun din dito sa articulation niya, dyan sa paa, yan. So maganda naman yung mga articulation niya sa front leg. Pagdating sa pinaka main body niya, wala siyang any articulation dito. Kasi yung sunod niya, dito na sa pinaka back leg niya, which is naiikot ng ganyan yung paa niya kasi nga ball jointed lang naman yan. And then next, dito na sa part na to, na itong akin parang nakadikit na naman, no? Nakadikit na naman tong part na to. Kaya pala madalas matanggal to. Anyway, dito muna sa kabila, check natin. Ayan. So sa kabila, okay. Ayan, nabebent ng ganyan yung pinakapaa niya. Ganyan. And then sunod niya, dito na sa pinakababa nung feet niya, pwede rin ma-articulate lang. So ang problem ulit natin ngayon is itong part ko na to is, ayun, nakadikit talaga. Nakadikit itong part. Ayun. Okay. So matigas lang. May mga joints siya na sobrang tigas. Ayun, tulad nito. Naririnig niyo yung part na yun. Anyway, balik na lang natin siya dyan. Yan. Sunod na articulation ng horse natin dito is nandito na sa kanyang pinaka-tail na pwede mong ma-rotate 360 and may up and down din siya. Ganyan. Ngayon, try natin ilagay itong pinaka-stand natin dito, which is, try natin siyang naka-stand din yung ating kabayo. Oh, may paint chip pa pala itong sa atin, no? Hindi kasya yung pinaka-peg nito dito sa tummy niya, masyadong malaki. Maliit talaga, hindi kasya. Try nating lakihan. Ang dami nating in-adjust sa figure na to. Yun, okay. Whew. Tanggal pa ulit itong, yan. Okay. So, wala. Mabilis din matanggal yung pinaka-peg niya. Parang mas okay pa kung gawin nyo na lang clip yung pinaka-stand niya. Hindi naman sakto yung pinaka-peg niya. Anyway, yan ang itsura niya pag pinatayin siya ng ganyan. And, meron din siyang butas dito. Medyo awkward lang yung butas na dito sa puwet. Pero, pasok pa rin sa puwet niya. Pero, ganun din eh. Mahirap din ipasok dito sa part na to. Ang laki naman kasi ng peg ng pinaka-stand nila. Anyway, itayo na lang natin ng normal sa apat na paa niya. Ayan, so kaya pa rin naman tumayo nung horse natin dyan sa kanyang apat na paa. Although, parang ang weird lang nung pagkakatayo nung horse natin dito. Parang hindi siya ganun ka sturdy din. Yan, okay. So, yan na ang ating pinaka-horse. Na para sa size ng ating horse, 6 inches hanggang doon sa tenga niya and yung haba niya mga 7.5 inches. Now, ang pinakamaganda niyan, subukan natin siya sa iba't ibang figures natin or toys natin. Tulad ng ating Masterverse He-Man figure. Parang maliit, ano? Parang maliit yung horse natin. Try natin siyang pasakayin dahil yun naman ang pinaka-purpose na. Ang liit nga niya. Okay, makakasakay naman yung pinaka-figure natin dito na Masterverse. Sa size niya, parang maliit yung horse. Kasi kabayo yan eh. Dapat malaki pa yan. Next natin, Marvel figure na si Thor. Yan, ganyan ang height niya. So, medyo maliit pa rin, ano? So, try naman natin pasakayin si... Okay, nakakasakay pa rin naman si Thor. But again, the horse itself is maliit. Lalong-lalo na pag pinasakay natin dyan yung ating mga McFarlane figures. Ito yung ating Batman. Diba? Maliit eh. Nagmumukhang pony yung kabayo natin. Diba? Masyado. Kasi mga McFarlane toys, malalaki na rin to eh. Masyadong maliit. Hindi na kaya. Bumigay yung kabayo. I think ang pinaka-best niyan is pag meron kayong mga figure na ganito yung size naman niya. Ayan. Dito sa ating Buzz Lightyear, ang figure size natin dyan is 5 inches. So, kung yung mga figure nyo is 5 inches pababa, works well dun sa ating pinakakabayo. Okay, sige. Ngayon, try naman natin itong si Buzz. Ang isakay natin dyan sa ating Yokaba. And I think works well. O, yun nga. Mga 5 inches na mga figures babagay dito sa ating kabayo. O, diba? Sakto. Saktong-sakto. Maganda yan, mag-include na rin tayo ng ating mga 3.75 naman na figure tulad nitong ating Dr. Ellie Sattler. Mukha ng dinosaur. Giants naman yung mga kabayo as in. Pero try na rin natin pasakayin itong si Dr. Ellie Sattler. Okay, so mukha siyang bata na nakasakay doon sa kabayo. Medyo giant talaga. Dito kayo, sa 5 inches lang na figure. Saktong-sakto yan dyan sa ating horse. If you are planning to buy this horse, ang price range niya is around 450 up to 950 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakakabayo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating WHHWYF 490B Max, in short, horse.
What do you think of this? Yoka ba? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think magpapas ako dito kung hindi naman siya ka-scale nung paggagamitan ko mismo. Tulad nga nung pinaka main reason ko kaya ako bumili nito is gusto ko sana nga maipartner dun sa mga figure ko na medyo barbaric ang dating, especially these mga He-Man figures ko, but I think masyado siyang malaki. Kung may collection figure, sana ako ng mga 5 inches figures tulad nitong bazingan natin. Saktong-sakto talaga siya dyan. Overall appearance nitong ating kabayo, pwede na. Wala naman something wow factor para sa kabayo na to. Maayos naman yung paints niya. Okay naman yung pagkaka-design sa kanya sa ating pinaka-horse. Medyo mabigat pa nga siya. But ang pinaka-downside talaga ng horse natin na to is yung pagkaka-execute mismo sa figure horse natin na ito. Yan, may mga natatanggal agad ng mga part. Wala naman akong ginagawa. Maluwag. Kanina nakita nyo may specific part na nakaglue. Isang leg natin na kailangan ko pang i-cut out para lang umayos. May mga parts na parang ayan natatanggal na dapat hindi siya natatanggal ng ganyan. Even yung pagkaka-execute sa kanya, yung pinaka-design din niya ng mga articulation niya, masyadong malalaki yung mga gap na parang akala mo may sakuran na ng balde dyan sa loob ng kabayo natin. Medyo challenging din siya kung patatayuin mo siya ng maayos na hindi siya magmumukhang bali-baliko yung mga paa niya. And also, ito rin nga ang pinaka-stand niya na nakita nyo naman kanina, halos walang ginamit itong peg na to kasi sobrang laki. Sobrang taba compared doon sa pinaka-pegs nung horse natin dito na halos di natin nagamit yung stand niya. Yung playability talaga nung horse natin dito medyo bagsak for me. Parang hindi ako nag-enjoy. Medyo lousy yung pagkakagawa sa pinaka-horse natin na ito.